Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po akong Jessie. Year 2013, third year high school ako noon. Nang sumali ako sa isang theater club. Ang mga kasama kong mag-audition sa theater club ay yung mga classmate ko nung second year high school. Dahil bago lang sa theater club, new classmates and new friends na naman. Meron akong classmate na guy na very, very friendly. Nasabi ko lang sa isip ko noon, yes, may kaibigan na ako. Tawagin na lang natin siyang Dos. As the days go by, naging best friends kami ni Dos. Actually, 3 kaming naging BFFs. Yung isa doon ay si AC, yung very huggable kong Bessie. At sa sobrang close naming 3, sabay-sabay kaming kumakain tuwing lunchtime at vacant period. Sabay-sabay din kaming umuuwi at sobrang saya sa feeling na meron akong mga kaibigan at matatawag na BFF. Until one day, nagbukas ako ng Facebook ko at may 4 messages akong natanggap na galing sa iisang tao. Galing kay Dos. Pagkabukas ko ng messages niya, puro confessions. Ito yung exact na sinabi niya. Jess, may sasabihin ako. Huwag ka sanang magagalit. Sana wag mo akong iiwasan. May gusto ako sa'yo. Pagkabasa ko, parang my world stopped for 5 seconds. Sabi ko na lang sa isip ko noon, ayokong masira yung friendship na nabuo namin kaya binaliwala ko na lang. Ganun ko pa rin tratuhin si Dos. Nagagawa ko pa rin siyang i-hug, makipagbeso na walang mali siya, at holding hands na ginagawa namin noon. Sa sobrang close namin, yung ibang classmate namin ay binibigyan kami ng mali siya. Pati si Tim, yung boyfriend ko noon na classmate din namin, ay binibigyan din ng kulay ang pagkakaibigan namin ni Dos. During that time, on and off kami ni Tim. Minsan MU kami, minsan hindi. Ganon lagi ang situation namin. At alam yon ni Dos. Feb 14, 2014, sila AC at Dos ang kadate ko. Kumain kami sa labas at binigyan kami ni Dos ng bracelet and chocolates. March 2014, malapit nang matapos ang klase namin. Biglang nagbago lahat nang hindi na sumasama sa amin si Dos. Ang bago na niyang kasama ay sila Tims at iba pa naming classmates na lalaki at 2 tsaka doll na babae sa kabilang section na kung makakapit naman kay Dos parang linta. Nagalit ako kay Dos kasi iniwan na niya kami ni AC. Kapag lumalapit si Dos sa amin, lumalayo ako. June 2014, 4th year high school na kami. Still kami pa rin ang magkakaklase. Kami na lang ni AC ang mag-BFF. Tahimik ang love life ko noon. Hindi na kami on and off ni Tim, as in wala na. Pagdating ng July, nag-confess ulit si Dos sa akin na gusto niya daw ako. That time, ayoko na.
Ayoko nang magkaroon ng connection sa kanya. Pero dahil may tinatago akong kalandian sa katawan, sabi ko sa sarili ko, sa August kapag nag-chat si Dos, baka i-push ko na to. August 8, 2014. Magko-confess na dapat ako kay Dos pero sabi niya stop na siya. Siyempre hindi ako pumayag. Kaya pinush namin yung relationship namin. August 23, sabi niya manliligaw siya. Pumayag naman ako. Halos gabi-gabi ka-call ko siya kahit na magkasama kami sa school. At dahil September ang birthday ko, nag-countdown pa siya. Madaming may ayaw kay Dos para sa akin, kasama na dun si AC kasi kilala nila si Dos. Masyadong lapitin ng babae si Dos. Kapag daw sinagot ko si Dos, end of friendship daw kami ni AC. Kaya kapag uwian, hindi na ako sumasabay kay AC. Sinasabi ko na may bibilin pa ako pero hinihintay ko lang talaga si Dos. Sobrang sweet kasi ni Dos sa akin. October 2014, nagkasakit si Dos. Almost 1 week siyang hindi nagchat-chat sa akin. That time, nag-uusap na kami ni Tims. Casual lang, nagtatanungan kung saan kami magka-college. Espesyal sa akin si Tim. Siya ang first boyfriend ko and since second year high school magkaklase na kami. At dahil nga hindi nagpaparamdam si Dos, nabaling ang atensyon ko kay Tim. And that time, inaayos ko yung sa amin ni Tim kahit na 50-50 ang pakikipagbalikan ko sa kanya. Hanggang sa malaman ni Dos ang tungkol sa amin. Nag-away kami ni Dos at hindi na kami nagpansinan hanggang sa makagraduate na kami. Naging mag-best friend naman si Tim at si Dos. But never nila akong pinag-usapan. May 2015, naging kami ni Tim. Noong September 2018, it was my 20th birthday. Si Dos, lagi naman siyang bumabate tuwing birthday ko. After saying thank you, binura ko na yung chat niya. Pero nag-chat ulit siya hanggang naging okay kami. That time, bumalik yung love ko for him kahit kami na ni Tim. At halos everyday ay ka-chat ko si Dos. November 15, 2018, pumunta ako sa bahay ni Ang dami kasing characters eh. Oo nga eh. Pumunta ako sa bahay ni Dos. Chill lang kami like the usual na bonding as a friend. Ibang feeling ang naramdaman ko. Yung best friend ko na si Dos ay bumalik na. But this time, sobrang clingy niya to the point na he teases me. He wants to kiss me pero ayoko kasi nga boyfriend ko si Tim. Pero sabi nga sa kanta, I'm only human. That time, sobrang confused ako. Nagkita ulit kami ni Dos sa bahay niya. Nung pauwi na ako, bigla niya akong chinat na wag daw ako masyadong sweet sa kanya kasi nafo-fall daw siya ulit sa akin. Hindi ko na siya ulit kinausap. I thought okay na kami ni Dos pero naging mas worst ang nangyari. January 2, 2018, supposed to be magkikita kami ni Dos and AC pero hindi nakapunta si AC. Ang ending, nagpunta ulit ako sa bahay ni Dos. Yes, alam kong mali yung pagpunta ko kay Dos na hindi alam ni Tim. Pero ang naisip ko lang, kahit alam kong mali, doon ako masaya eh. Bakit ko naman pipigilan ang sarili ko? And yes, may nangyari sa amin ni Dos. And yes, nag-cheat ako kay Tim. After what happened, ginost ako ni Dos. Hindi siya nagparamdam. Halos mabaliw ako kaiisip bakit hindi siya nagpaparamdam, kaya I blocked him on Facebook. March 2020. Nag-chat sa akin si Dos na casual lang, na parang wala nangyari. Hanggang sa nagkausap kami kasi ang dami niyang problema sa school.
Ako naman si tanga, nandyan pa rin para sa kanya. Nag-video call kami for 7 hours. Imagine, 9 p.m. to 4 a.m. magkausap kami. After that, ginost na naman niya ako dahil may ine-entertain na siyang ibang babae. Nagtatanong siya sa mga bagay-bagay. Ako naman agad-agad nagre-reply and then isisin niya lang ako. Ngayong July, may Minay Day siyang babae at parang sobrang sweet nila. Wala eh. Nasasaktan ako kahit na alam kong wala naman dapat akong maramdaman. I don't know, pero isang chat lang niya, iba yung sayang nararamdaman ko. May special place sa puso ko si Dos na hindi magbabago. Masaya naman ako kay Tim hanggang ngayon. 5 years na kami at iniisip na namin ang future namin. Still, mag-BFF pa rin sila ni Dos. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito na parang laging nahahati ang aking puso. Ako po si Jessie, certified tambalanista, at ito ang complicated story ko.